Sa aklat ng Hebreo, alam nyo, binanggit doon na bakit nagiging makabuluhan ang ating pagpupuri sa Diyos. Alam nyo ba kung bakit? Dahil kapag umaawit tayo sa Diyos, si Kristo ang umaawit sa pamagitan ng ating bibig. Ginagamit niya ang bibig natin. Ginagamit niya ang ating mga salita. Inaawitan niya ang Ama sa langit. Kaya makabuluhan, buhay ang ating pagpupuri sa pamagitan ng banal na Espiritu na sumasa atin. Kaya nga sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Yun ang katotohanan. Tayo pinapatnubayan ng banal na Espiritu at sa pamagitan ng ating pagsamba na nakabatay sa mga salita ng Diyos, sinasamba natin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya nagiging makabuluhan ang ating pagsamba dahil kay Kristo, hindi dahil sa atin. Amen po ba? Kaya nga purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang biyaya. Biyaya lang na nakasasamba tayo sa Diyos. Amen. Nakalalapit tayo sa Panginoon. Hindi dahil sa ating mga sarili, kundi dahil kay Kristo na nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Sa ating pagsamba sa Diyos, lumalapit tayo sa pangalan ni Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Na bago po dali ng sermon ngayong umaga, tayo po'y humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo yumuko. Ama naming Diyos na nasa langit, sinasamba namin ang banal mong pangalan. Walang ibang Diyos maliban sa iyo. Verse 1 at 13. Nang panahong yon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Inayawan ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon, punuin mo ng langis ang iyong sisidlan na sungay at pumunta ka kay Jesse sa Bethlehem. Si Jesse ay ama ni David. No? Pinapunta ni Samuel si David, pinapunta ng Panginoon si Samuel para i-anoint, buhusan ng langis si David. Tuloy natin. Pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari. Kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahira niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na yon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. Actually, nung nagpunta si Samuel sa bahay ni Jesse, prinisinta ni Jesse yung 6 niyang anak na mga mabibikas. Pero sinabi ng Diyos kay Samuel, hindi ko yan pinili yung mga yan. Tapos sabi ni Samuel, meron ka pa bang anak? Meron ako yung bunsong anak ko na nag-aalaga ng mga tupa, nagpapastol ng mga tupa. Sige, tawagin mo. Hindi tayo kakain hanggat hindi mo siya tinatawag. Kaya nung tinawag ni Jesse si Samuel, sabi ng Panginoon kay nung tinawag ni Jesse si David, sinabi ng Diyos kay Samuel, siya ang pinili ko. Kaya ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Amen? Tumitingin siya sa ating puso. Tumitingin siya sa puso ni David. Kaya ginawa ni Samuel, binuhusan ng langis. Ibig sabihin, yun ang tanda na pinili at hinirang ng Diyos si David para maging hari ng Israel. Amen? Pero dumating, na binasa natin kanina, pero dumating ang panahon na naisip ni David na hindi mangyayari yung pinangako ng Diyos sa kanya. Dahil sa kabila na siya ay hinirang na pinili ng Panginoon na maging hari ng Israel, alam niyo ba kung ilang taong siya, alam niyo kung ilang taong gulang siya na pinili
at hinirang ng Diyos? Siya ay 14 o 15 taon. Batang-bata. Hindi siya naging hari. Hindi siya agad naging hari. 18 taon siyang naghintay bago siya naging hari sa edad na 33 taon sa Juda, sa Israel. Hindi agad pinagarian ng buong Israel. Naghari siya sa Juda. Ang Juda ay bahagi ng Israel. Pero doon munang naghari si David. Bago dumating ang katuparan ng pangako ng Diyos na siya ay maging hari, naranasan ni David ang maraming pagsubok sa kamay ni Haring Saul. Pinagtangkaan siyang patayin ni Haring Saul dahil sa inggit at inusig niya si David. Kaya ito ay nagtago sa ilang kasama ang kanyang 600 tauhan. 2 beses na nagkaroon si David ng pagkakataon na patayin si Haring Saul, pero hindi niya ginawa dahil ayaw niyang pangunahan ng kalooban ng Diyos. Mababasa natin sa unang Samuel chapter 14 at unang Samuel chapter 26. No? Nung hinahanap ni Haring Saul si David sa ilang, nagpunta si Haring Saul sa isang kuweba at umihi. Hindi niya alam nandun si David. Kaya si David pumutol ng laylayan ng kanyang damit. Tapos nalaman niya na si David ay nandun. Pero hindi siya tinangkang patayin. At saka sa chapter 26, pinatulog ng Panginoon si Saul at yung mga tauhan niya. Pagkakataon ni David at ng mga kasama niya na patayin si Saul. Pero hindi niya pinatay dahil ayaw niyang pangunahan ang Panginoon. Amen? Maaring may mga pangako ang Diyos sa salita niya sa iyo. O ito naman i-apply natin sa atin. Maaring ito ay tungkol sa kagalingan. Halimbawa, may sakit ka. Nangako ang Diyos na pagagalingin ka sa kanyang mga latay. Ikaw ay gumaling. O ito ay kaginhawaan sa buhay. O ito ay sa iyong pamilya. Halimbawa, nagkakagulo ang iyong pamilya. Nangako ang Diyos na iaayos ang iyong pamilya. O ito ay utang na hindi mo mabayaran at nawawalan ka na ng pag-asa kung totoo ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Nawawala na ang pagtitiwala mo sa mga pangako ng Diyos. Makinig ka kapatid. Itaas mo ang iyong balikat at noo dahil nawawala man ang pagtitiwala mo sa Diyos at magnag-aalinlangan ka pero sa ganyang tagpo, natatagpuan ka ng biyaya ng Diyos para ibalik ang pagtitiwala mo sa kanyang mga pangako. Natatagpuan ka ng biyaya ng Diyos sa panahon na nag-aalinlangan ka para ibalik yung pagtitiwala mo sa Diyos. Dakila ba ang biyaya ng Diyos? Amen. Hindi natulan ng Diyos si David, kundi siya ay nag-alinlangan. Kahit siya ay nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, naroon pa rin ang biyaya ng Diyos. Di ba madalas kong sabihin, grace is greater than sin. Di ba? Maski si David, nag-alinlangan, pero hindi siya ay natulan ng Diyos. Pag nandoon ang biyaya ng Diyos. Katulad din ni naranasan ni Abraham sa Exodus 16. Nung 86 na taon si Abraham, sabi ni Sarah, buti pa anakan mo yung alipin kong si Hagar. Dahil nainip na sila, sabi natin nainip. Nainip na sila sa pangako ng Diyos. Dahil alam nyo, ilang taon nilang hinantay ang pangako ng Diyos. 25 taon. Pero nung wala pang 25 taon, nainip sila. Kaya gumawa na sila ng sarili nilang kaparaanan. No? Inanakan ni Abraham si Hagar. Pero ibig sabihin, kahit nawala na sila ng tiwala sa Diyos,
Tinawag pa rin ng Panginoon si Abraham na father of faith. Hindi ba kayo nagtataka sa biyaya ng Diyos? Kahit na si Abraham ay nagduda, nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, tinawag pa rin siyang ama ng pananampalataya. Amen? Halimbawa, si Pedro, sa bagong tipan tayo, sa Mateo chapter 14, hindi ba nung nakita niya lumalakad si Jesus sa dagat, sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mong pumaroon ako sa iyo. Sabi ni Jesus, halika. So, lumusong siya sa dagat, lumakad siya sa dagat. Amen? Pero nung tumingin siya sa hangin, sa mga alon, biglang lumubog siya. Pero iniligtas din siya ng Panginoon. Hinawakan niya si Pedro para hindi lumubog. Nag-alinlangan si Pedro, pero purihin ng Panginoon, hindi natulan ng Diyos si Pedro. Amen? Dahil sa kanyang biyaya. Alam nyo, sa totoo lang, si Haring David ay lahi din ni Abraham. Alam nyo, si Abraham sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya siya'y binigyan ng biyaya ng Diyos. Kapag tayo'y sumampalataya, nagtiwala kay Kristo, tayo'y binibiyayaan ng Panginoon. He gives grace. Binibigyan niya tayo ng biyaya. Hindi niya tayo hinahatulan. Si David, sumampalataya din sa Panginoong Hesus. Sa papanong paraan? Yung mga inaalay na mga tupa ng mga baka, si David nakatingin doon sa darating na Kristo. Naniniwala siya na darating ang Kristo para bayaran ang kasalanan niya. Yung inaalay ng mga baka, mga tupa, ay larawan ng darating ng Panginoon. Si David ay sumampalataya sa darating ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pag-alay ng mga tupa, ng mga kambing, ng mga baka. Kaya siya ay lahi din ni Abraham. Siya ay binayaan din. Siya ay binigyan ng grace ng Panginoon. Kaya hindi siya hinatulan. Amen? Ganon din tayo. Kung tayo man ay nag-aalinlangan, naiinip tayo sa pangako ng Diyos, hindi niya tayo hinatulan. Alam nyo bakit? Sabi sa Romans chapter 8, wala ng kahatulan ang sino mang na kay Kristo. Amen? Dahil si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan, hindi na tayo hinahatulan ng Diyos. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Dahil sumampalataya tayo sa anak ng Diyos na nagbayad ng ating kasalanan, hindi na tayo hinahatulan. Si Kristo nang hinatulan sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya kung tayo magtiwala kay Kristo, purihin ang Panginoon, binubuhos niya masaganang biyaya sa buhay natin para hindi na tayo hatulan. Tayo'y pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang point natin ngayong umaga, pinapatnubayan tayo ng grace ng Diyos kahit na sa mga mali nating desisyon sa buhay. Marami tayong maling desisyon dahil minsan nag-aalinlangan na tayo sa pangako ng Diyos. Pero, pinapatnubayan pa rin tayo ng Diyos dahil sa biyaya. Amen po ba? Grace guides us even in the wrong decisions that we make in our lives. Sige nga, sabay-sabay, banggitin natin itong point number 2. Amen. Kahit nasa mali nating desisyon sa buhay, purihin ang Panginoon. Pinapatnubayan pa rin tayo ng Diyos. Dahil nawala na ng tiwala sa mga pangako ng Diyos si David, gumawa na siya sa sarili niyang kakayahan o paraan. Anong ginawa ni David? Dahil nawala ng tiwala sa Diyos. Sa unang Samuel chapter 27 verse 2, kaya pumunta si David at ang 600 niyang tauhan kay Haring Akis ng Gat na anak ni Maok. Si Haring Akis, hari ng mga Pilisteo.
Ang mga Pilisteo, kalaban ng Israel, kalaban ng Diyos. So si David nakipag-compromise. Amen? Dahil nawala na siya ng tiwala sa pangako ng Diyos na siya ay magiging hari. Nakipag-compromise siya sa mga Pilisteo. Nagpunta siya sa mga Pilisteo na mga kalaban ng Israel at ng Diyos. Sa dalawang dahilan. Ano yun? Unang dahilan, para hindi na siya hanapin ni Haring Saul. Siyempre, pag nandun na siya sa mga kalaban ng Israel, hindi na siya pupunta ni Haring Saul, hindi na siya hanapin. At pangalawa, para kumampi sa mga kalaban ng Israel, nalabanan si Haring Saul upang mamatay ito. So nasa isip niya, kakampi siya sa mga Pilisteo, makikipaglaban ng mga Pilisteo sa Israel, mapapatay si Haring Saul. Tapos na ang kanyang problema. Di ba? Siya ay nakipamatok o nakipag-compromise sa mga kalaban ng Diyos para matapos na ang kanyang problema. Di ba ganyan din tayo minsan? Imbis na magtiwala tayo sa Panginoon, gumagawa tayo ng sarili nating pamamaraan para matapos na yung mga problema natin, masolve yung ating suliranin. Kumakapit tayo sa Bombay, kumakapit tayo sa 5-6, kumakapit tayo sa mga hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos, kundi sa tao na tayo nakatingin. Di ba? Amen? Ganon din ang isang Kristiyano kapag hindi na nagtitiwala sa Diyos. Gumagawa na siya ng sarili niyang paraan para malutas ang problema niya. Nandiyan na sumama tayo sa mga illegal na pyramid schemes o dili kaya ay sumama tayo sa mga illegal na gawain para masolve lang ang ating problemang pinansyal o sumunod tayo sa mga payo ng mga unbeliever para malutas lang ang ating mga problema sa pamilya. Minsan yung mga unbeliever kapag nagkakaproblema mag-asawa, kapag hindi mananampalataya nagpayo sa'yo, hiwalayan mo na yan. Hiwalayan mo na yung asawa mo. Di ba pangit? Kapag nagtiwala tayo sa mga payo ng mga hindi mananampalataya, imbis na mabuo ang ating pamilya, sasabihin nila maghiwalay na tayo. Problema sa pamilya, trabaho, at mga problemang personal. Sa kabila ng lahat, hindi hayaan ng biyaya na tuluyang mahulog tayo sa lusak ng ating mga maling desisyon. Hindi hayaan ng grace ng Panginoon na tuluyang mahulog tayo sa lusak ng mga mali nating desisyon sa Diyos. Di ba napakabuti ng Panginoon? Kahit na nagkamali tayo ng desisyon, hindi niya hayaan na mahulog tayo doon sa lusak ng mga mali nating desisyon. Ginagabayan niya tayo. He guides us. May kita natin, bakit ko nasabi yun? Sapagkat sa experience ni Haring David. Kung tutuloy natin ang unang Samuel chapter 29, verse 9 to 11. Sumama si David, makikipaglaban ng mga Pilisteo sa mga Israelita. Pero yung mga commander ni Haring Akis, tinanggihan si David. Bakit na niyo isasama yan? Baka sa gitna ng labanan, biglang bumaliktad yan, tayong pagpatayin yan. Sabi ng mga pinuno ng Pilisteo. Kaya tinanong siya ni David, si Haring Akis, ano po ba ang kasalanang nagawa ko mula nang sumama ako sa iyo hanggang ngayon, mahal na hari? Bakit hindi ako pwedeng sumama, makipaglaban sa mga kaaway ninyo? So, pinigilan ng Diyos. Amen? Sumagot si Akish, alam ko na mabuti kang tao tulad ng isang anghel ng Diyos. Pero ayaw kang isama ng aking mga commander sa labanan. Maaga kang bumangon bukas at umuwi na kasama ang mga tauhan
mo bago pa sumikat ang araw. So pinauwi na si David, hindi na sinama sa labanan. Dahil pinigilan ng biyaya ng Diyos na sumama si David sa labanan. Amen? Kaya maagang bumangon sina David at ang kanyang mga tauhan para bumalik sa lupain ng mga Pilisteo at pumunta naman ang hukbo ng mga Pilisteo sa Jezreel. Yung nga makikipaglaban kay Haring Saul. Sila David pinabalik na doon sa Siklag. Yun ang lugar na pinananahanan nila David. Tawag doon, Siklag. Bagamat sumama si David sa mga Pilisteo, pinigilan siya ng biyaya ng Diyos na sumama sa labanan. Pinatnubayan pa rin siya ng biyaya ng Diyos sa kabila ng kanyang maling desisyon. Siguro naisip niya na kapag sumama sila sa labanan, matatalo ng mga Pilisteo ang Israel at mapapatay si Haring Saul. At matatapos na ang kanyang problema. Pero hindi na ito pinahintulot ng Diyos. Ito ang pamamaraan ng Diyos kaya pinigilan ng kanyang biyaya si David sa kanyang plano. Minsan may plano tayo na gano'n pero pipigilan tayo ng biyaya ng Diyos. Bagamat nagkamali tayo sa mga desisyon natin, pero pipigilan tayo ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Ganon din sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Nawawala na tayo ng tiwala sa mga salita ng Diyos, kaya't gagawa na tayo ng sariling desisyon dahil inaakala nating malulutas ang ating mga problema. Pero mabuti pa rin ang biyaya ng Diyos na tayo ay patnubayan na hindi natin ituloy ang ating sariling plano tulad ni David. Alam niyo kung bakit? Sabi nga sa Awit chapter 5 verse 12, pinagpapala niyo, Panginoon, ang mga matuwid, ang pag-ibig niyo, ang pabor ninyo, ang grace ninyo ay parang kalasag na nag-iingat sa kanila. Ang grace ng Panginoon na nag-iingat sa atin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Iniingatan tayo ng God's favor, God's loving kindness. Iniingatan tayong parang kalasag, parang panangga. Amen. Maski sa mga mali nating desisyon, iniingatan pa rin tayo ng Panginoon. Hindi ba tayo natutuwa? Nagkamali na tayo ng desisyon, nawala na tayo ng pagtitiwala sa Diyos, pero nandun pa rin ang biyaya ng Panginoon. Grace is greater than sin. Ikatlong puntos natin, pinalalakas ang ating loob ng grace sa panahon ng matinding pagsubok. Grace encourages us in seasons of great trials. Sige nga, basahin natin ang ikatlong point natin. Bagamat dumaan tayo sa matinding pagsubok, we find encouragement in God. Pinalalakas ng grace ang ating loob. Amen. Kung itutuloy natin ang kwento sa unang Samuel chapter 30 verse 6. Pagkaraan ng 3 araw ay nakarating sila David sa kanilang mga tirahan sa Siklag. Ano nangyari? May matinding pagsubok na nangyari kila David at sa kanyang mga tauhan. Una, nilusob ng mga Amalesita ang kanilang kampo. Sabihin natin Amalesita. Alam niyo bakit ginamit ang Amalesita dito? Ang mga Amalesita ay isa sa mga tribo na malulupit. Sila ay lahi ni Amalek na apo ni Esau. Malupit ang tribong ito. Kaya nga, inutos ng Panginoon kay Haring Saul na burahin dito sa balat ng lupa ang mga Amalesita dahil masasama .
Pero hindi sinunod ni Haring Saul. Kaya inayawan ng Panginoon si Haring Saul dahil hindi niya sinunod yung utos ng Diyos na patayin ang mga Amalesita, ubusin ang mga Amalesita. Then masasamang tao ang mga Amalesita. So nilusob ng mga Amalesita ang kanilang kampo nung wala sila. Nung habang nandun sila sa mga Pilisteo, nilusob ng mga Amalesita ang kanilang kampo. Sinunog ang kanilang mga tahanan. Ang lupit, sinunog pa ang kanilang tahanan. Tapos, tinangay ang kanilang mga ari-arian. Tinangay yung mga tupa, yung mga kambing, yung mga baka nila. Tinangay yung mga ari-arian nila David. At, ang mabigat, tinangay pati ang kanilang mga asawa at anak. Pero walang pinatay. Tinangay ng mga Amalesita pati ang pamilya nila. Tulad ni David, pinahintulot ng Diyos na dumating sa atin na mabigat na pagsubok sa buhay para mabalik ang tiwala natin sa Diyos at sa Kanyang masaganang biyaya. Alam mo, pinahintulot ng Panginoon ang pangyayaring ito sa buhay ni Haring David para mabalik ang kanyang tiwala sa Diyos at sa Kanyang biyaya. Dahil wala namang mangyayari sa buhay natin na hindi pahintulutan ng Panginoon eh. Di ba? Pinahintulutan ng Diyos ang mga Amalesita na lusubin yung kampo nila David para ibalik yung tiwala niya muli sa Diyos. Dahil wala na siyang tiwala eh. Sa punto na wala na tayong mga ibang matatakbuhan, kakabit tayo sa Diyos sapagkat tulad ni David, nagkulang man siya, pero ang biyaya ng Diyos ay nandun pa rin at hindi siya iniwan. Kung ating babasahin ang unang Samuel, chapter 30, verse 6, sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila. At balak nilang batuhin siya. Yung mga kasama niya, yung 600, plano siyang batuhin. Sinisisi siya sa pagkawala ng kanilang mga asawa at anak. Pero ang sabi, pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Hindi pa rin nawala ang relasyon niya sa Diyos. Sinabi dito, pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Ang Panginoon pa rin ang Diyos niya kahit na siya nag-alinlangan. Siya gumawa ng sarili niya pamamaraan. Hindi pa rin nawala ang relasyon niya sa Diyos. Pinalakas siya ng Panginoon. Kung ating babasahin sa English, he found encouragement in God. Hinanap niya sa Diyos na siya'y palakasin nang wala nang siyang magawa dahil sunugay ang kanilang mga kampo, tinangay pa yung kanilang mga ari-arian, tinangay pa yung kanilang pamilya, wala na siyang matakbuhan. Tapos yung mga tauhan niya, babatuhin siya. So ano nangyari? Alam niyo, sabi sa Biblia, nag-iiyak sila David at yung mga tauhan niya dahil sa nangyari. At wala na silang halos lakas sa kaiiyak. Dahil talagang nalungkot sila sa nangyari. Kaya yung mga kasama niya, mga tauhan niya, babatuhin siya. Nawala na ng pag-asa si David. Kaya hinanap niya sa Diyos ang encouragement. Wala na siyang matakbuhan, kundi sa Diyos lang. At nang tumakbo siya sa Diyos, hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Amen. Nandun pa rin ang biyaya ng Diyos sa kanya. Amen. Ganon din tayo. Kung nawawala na tayo ng pag-asa, tumawag tayo uli sa Panginoon. At hindi tayo pababayaan ng biyaya ng Diyos na masagana sa lahat ng araw.
Ikaapat na point natin, tinuturuan tayo kung ano ng biyaya o grace, kung ano ang ating gagawin para mapagtagumpayan natin ang matinding pagsubok. Grace will teach us what to do to be victorious in the worst of our trials. Tuturuan tayo ng grace kung anong ating gagawin. Sa experience ni David, ito nangyari sa kanya. Nung wala na siyang matakbo ang iba, hinanap niya na palakasin ang loob niya ng Diyos at tumawag siya sa Diyos. Sabi sa unang Samuel chapter 30, verse 7 and 8. Kaya sinabi ni David sa paring si Abiatar, na anak ni Ahimelech, dalhin mo sa akin ang espesyal na damit ng pari. Ito yung tinatawag na ephod. Ito'y nasabit sa dibdib ng mga punong saserdote. Para ito'y binubuo ng maraming mga mamahaling bato na kumikislap, umiilaw, at doon sila nagtatanong ang Israel para malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Dinala niya ito ni Abiatar sa kanya. Nagtanong si David sa Panginoon, haabulin ko po ba ang mga sumalakay sa amin? Matatalo ko po ba sila? Sumagot ang Panginoon, oo, habulin mo sila. Siguradong matatalo mo sila at maililigtas mo ang mga bihag. Dakila ang Diyos. Sa kabila ng pagkukulang ni David, tinuruan pa rin siya ng Panginoon kung anong kanyang gagawin. Nung mabalik ang pagtitiwala ni David sa Diyos, hindi siya sinumbatan ng Diyos, bagkus tinuruan pa siya kung anong gagawin. Sa Santiago chapter 1 verses 2 to 5, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kung meron mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Kaya nga kapag dumating ang pagsubok sa atin, we can ask for wisdom. Lord, ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin ko? Maharap ako sa matinding pagsubok na ito. Sabi, humingi sa Diyos. Dahil ang Diyos masagana magbigay, hindi siya nagmamaramot at hindi siya nanunumbat. Hindi siya nagsasabi na ikaw, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka, kaya hindi kita bibigyan ng karunungan. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay napakabuti. Dakila ang biyaya ng Diyos. Pwede tayong humingi ng karunungan sa Diyos kapag nandiyan ang matinding pagsubok. Tuturuan tayo ng Diyos kung anong gagawin natin. Sa experience ni David, tinuruan siya ng Diyos. Humingi siya ng karunungan sa Diyos. Bagamat nagkulang si David. Alam niyo, sabi sa Gawa chapter 13 verse 22, si David, he was a man after God's own heart. Si David, sabi ng Diyos, siya ay susunod sa lahat na aking pinag-uutos. Hindi tiningnan ng Panginoon ang kanyang pagkukulang. Bagkus nakita ng Diyos sa kanyang biyaya na si David ay sumusunod sa kanyang utos. Kaya ganun din ang Diyos sa atin. Hindi niya tinitingnan ang mga pagkukulang natin sa buhay na ito. Bagkus tinitingnan ng Diyos yung mga magagandang bagay sa buhay natin. Maganda ba yun? Hindi ba dapat palakpakan ng Panginoon dyan? Kung titingnan ng Diyos ang lahat ng kapalpakan natin, walang makakaharap sa Panginoon dahil puro palpak tayo. Pero hindi tinatandaan ng Diyos ang ating kapalpakan. Ang tinatandaan ng Diyos, yung ating mga magandang bagay, lalo na yung mga ginagawa natin sa Diyos. Sa bagong tipan,
Nasa atin ang Holy Spirit para turuan tayo kung ano ang ating gagawin. Hindi na tayo kailangan magsuot pa ng effort. Nasa atin ang banal na Espiritu. Amen? Sabi sa John 14 verse 26, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Sabihin natin lahat ng bagay. At magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Kaya nga, ano man ang lahat ng bagay, pwede nating hingin sa Holy Spirit na ituro sa atin. Naalala ko nung akala ko nawala yung cellphone ko. Tumawag pa nga ako dito kila Ma'am MJ. Sabi ko, naiwan ko ba yung cellphone ko dyan? Tapos, nanalangin ako. Sabi ko, Holy Spirit, dear God, ituro mo po, saan ko po nailagay yung cellphone ko? Tapos biglang inimpress sa aking isip, yung cellphone ko pala, inilagay ko dun sa bag ko, kasama ng mga pitaka ko. Kaya nga, sabi ko kay Pastora, nandito lang pala yung cellphone ko. Tama talaga ang Holy Spirit. Amen? Kaya lahat ng bagay pwede nating isangguni sa Holy Spirit. Ituturo niya lahat ng bagay sa atin. Amen po ba? Ngayon, paanong niligtas ni David ang kanilang pamilya at mga ari-arian mula sa Amalesita? Alam niyo ba ang kwento? Hindi ko nababasahin dahil sobrang haba eh. Sa 1 Samuel chapter 30, verses 9 to 31, ikikwento ko na lang sa inyo. So lumakad na sila David. No? Kaya lang napagod yung 200 mga tauhan niya. Nagpaiwan na lang. Kaya ang sumama sa kanya, 400 na lang. No? Dahil napagod yung 200, pinabantay nila ng mga gamit nila. So nagpatuloy sila Haring David. Hinahanap nila yung mga Amalesita. Pero napakabuti ng Diyos. Sa kanilang paghahanap, nakita nila ang isang Ehipsyo doon sa ilang na nakahandusay. Tapos, ang ginawa nila, binigyan nila ng pagkain at inumin. Tapos, nung lumakas yung Ehipsyo, kinausap nila David. Sabi nila, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Sabi nung Ehipsyo, kasi yung amo kong Amalesita, nung nagkasakit ako, iniwan ako. Nakita niyo kung gaano kalupit ang mga Amalesita. Nung nagkasakit ako, iniwan ako dito. Siguro para hindi maging pabigat, iniwan siya. Tapos sabi ni David, may tuturo mo ba sa amin yung kinaroroonan ng mga Amalesita? Sabi ng Ehipsyo, yes, pwede ko ituro sa inyo kung hindi nyo ako papatayin at hindi nyo ko ibabalik sa amo kong Amalesita. So nagkasundo sila. Itinuro ng Amalesita, itinuro ng Ehipsyo yung lugar na pinagkakampuhan ng mga Amalesita. Nilusob nila Haring David. Actually, maraming Amalesita pero sa kanyang tauhan na 400, tinalo nila ang Amalesita. Alam niyo kung gaano katagal ang labanan? Tumagal ng 24 oras mula pagsapit ng gabi, tapos kinaumagahan ng gabi pa natapos ang labanan. Natalo nila ang mga Amalesita at nakuha nila na ibalik ni David yung kanilang pamilya at yung mga ari-arian nila. Amen. Ganun ang biyaya ng Diyos. Pinapagtagumpay tayo sa gitna ng mga pagsubok. Amen. Ikalimang puntos natin ngayong umaga. Sige, basahin natin. Kumikilos pala ang Diyos na hindi natin alam. Grace comforts us despite our doubts that God is moving behind our backs. Sa kabila ng ating pag-aalinlangan,
Hindi pala natin alam, may ginagawa ang Diyos. Katulad ni David, nagalinlangan siya, gumawa siya ng sarili niyang paraan. Pero hindi niya alam, meron na palang ginagawa ang Diyos sa kanyang problema. Meron nang ginagawa ang Diyos doon sa kanyang problema kay Haring Saul. Sa unang Samuel, chapter 31, verse 1 to 4. Nakipaglaban ng mga Filisteo sa mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Maraming namatay sa mga Israelita at ang iba sa kanila ay nagsitakas. Hinabol ng mga Filisteo si Saul at mga anak niyang lalaki at pinatay nila ang mga anak niyang sina Jonathan, Abinadab at Malchishua. Matindi ang labanan ni Saul at ng mga Filisteo. Tinamaan siya ng pana at malubang nasugatan. Sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang armas, "Bunutin mo ang iyong espada at patayin ako, dahil kung hindi, silang mga hindi nakakilala sa Diyos ang papatay sa akin at pagtatawanan pa nila ako." Pero natakot ang tagapagdala niya ng armas na patayin siya. Kaya anong ginawa ni Saul? Kaya kinuha ni Saul ang sarili niyang espada at sinaksak ang sarili. Nagpakamatay si Saul. Nagpakamatay si Haring Saul para hindi siya makapture, hindi siya mahuli ng mga Pilisteo. Dahil pag nahuli siya, halimbawa patay na siya, maski patay na siya, pupugutan siya ng ulo. At yun ang ginawa ng mga Pilisteo. Pinugutan ng ulo yun, si Saul at yung mga anak niya at isinabit doon sa kanilang syudad. Amen. Sa kabila ng malaking pag-aalinlangan ni David at pagkilos sa sarili niyang kakayahan, ang Diyos pala ay may sariling pamamaraan. Sabihin natin, sariling pamamaraan. Para lutasin ang napakalaki niyang problema. Ganon din sa ating buhay. Kadalasan tayo ay naiinip. Sabihin natin, naiinip. Naiinip na ba kayo? Naiinip na ba kayo sa mga pangako ng Diyos? Kadalasan tayo ay naiinip. Kaya without the promises of God, nag-aalinlangan tayo sa mga pangako ng Diyos at pinipilit nating lutasin ang ating mga problema sa sarili nating abilidad o kakayanan. Dapat nating tandaan na ang Diyos ay kumikilos silently, slowly, pero surely. Dapat nating tandaan, ang Diyos ay kumikilos ng matahimik, marahan, pero sigurado. Amen. Tahimik, marahan, at sigurado. Amen. Bakit? Ito ang tanong. Sa Roma chapter 8, verses 28 to 29. Basahin ng lahat nga. Romans chapter 8, verse 28 to 29. Hindi apply dito sa lahat ng tao. Applied lang ito dun sa mga umiibig sa Kanya. Dun sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, maski sa unbeliever, all things work together for good. Hindi. Applied lang ito dun sa mga taong umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat, tuloy natin. Ano yung mabuting bagay na ginagawa ng Diyos sa atin? Kapag pinahintulutan niya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Ginagawa tayong kawangis ng Panginoong Yesus. Amen. Ginagawa tayong katulad ni Jesus Christ na tayo'y matyaga, maghintay, tayo'y manampalataya.
sa Diyos. Hindi tayo mag-alinlangan. Ginagawa niya tayong katulad ng kanyang anak. Yun ang mabuting bagay na ginagawa niya sa atin. Isipin natin palagi, yung mga nangyayari sa atin, pinahintulutan ng Panginoon ito para sa ating ikabubuti. Sabihin natin ikabubuti. Para gawin tayong katulad ni Jesus na ating panganay na kapatid. Amen po ba? Ginagawa tayong kawangis ng Panginoong Jesus. Hindi tayo naiinip sa mga pangako ng Diyos. Amen. Kaya alam niyo na kung bakit. Bakit pinahintulutan ng Panginoon yung lahat ng bagay sa ating buhay. Para gumawa ng mabuti sa atin. Ano yung mabuti? Ginagawa tayong kawangis ng Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Dadako tayo sa life application. Basahin natin ang unang life application natin. Bigyan natin ng oras ang pagbubulay sa salita ng Diyos para hindi tayo mag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Sabi sa Josue chapter 1, verse 1 at 8 and 9. Sige, basahin. Huwag mong Hindi nyo ba napansin ang bilin ng Panginoon kay Josue? Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Hindi sinabing manalangin ka o magpasting ka, kundi pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos para maging matatag ka at magpakatapang, magtagumpay ka. Kasi ang kalaban natin yung inip, ang kalaban natin yung pag-aalinlangan sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Pero kung nagbubulay-bulay tayo sa mga salita ng Diyos, nabubuo yung ating pagtitiwala. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Yun ang kalaban natin, yung pag-aalinlangan. Kaya nga, di sinabi dito magpasting ka o manalangin ka, kundi pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos para hindi tayo, matagumpay tayo, nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Yun ang unang life application natin. Pangalawang life application. Okay. Yung scripture reading na binasa ni Pastora kanina, sa Bilang chapter 23 verse 19. Basahin ng lahat. Amen. Ilagay natin sa isip at puso natin na ang Diyos ay hindi sinungaling. Dahil ang Diyos ay katotohanan at tutuparin niya ang bawat ipinangako niya. No? Ibig sabihin, may confidence tayo. Kung nagbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa mga pangako ng Diyos. Malalabanan natin ang pag-aalinlangan. Dahil ang Diyos ay totoo, hindi siya sinungaling tulad ng mga tao. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Ilagay natin sa ating isip, tinutupad ng Diyos ang bawat pangako niya. Alam mo, sabi sa Biblia, lahat ng pangako niya sa Israel, tinupad niya.
Walang hindi siya tinupad. Kaya magbulay-bulay tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo, katotohanan. Hindi tayo ibubulit sa kasinungalingan. Pangatlo, sa ating life application, sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mainip. Sabi mo sa dalawang tao, huwag kang mainip. Alam niyo ang kalaban natin, naiinip tayo eh. Hindi ba madaling mainip? Nasanay tayo sa instant. Instant coffee, instant mommy, instant noodles. Ano sabi ng Isaiah chapter 26, verses 3 and 4? Sige, basahin na lahat. Magtiwala. Amen. Panginoon, bigyan niyo po ng lubos na kapayapaan ang taong kayon lagi ang iniisip. Iniisip ba natin palagi ang Diyos? Iniisip ba natin palagi ang mga salita ng Diyos? Dahil nagtitiwala siya sa inyo. Kapag binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos, nagtitiwala tayo sa mga pangako ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen po ba? Ang dulot ng salita ng Diyos ay kapayapaan. Kapag ang isip natin, itinuon natin sa mga pangako ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Magtiwala tayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Makasandig tayo sa Diyos. Siya ang ating batong kanlungan magpakailanman. Amen po. Sabi nga sa English he whose mind is stayed on you, you will keep in perfect peace. Ganap na kapayapaan ang ibibigay ng Diyos sa atin kapag tayo ay nakatuon palagi sa salita ng Diyos. Kaya ugaliin natin sa ating sarili na tayo ay magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Amen po. Ang dulot ng salita ng Diyos ay kapayapaan. Katiwasayan ng ating isip. Hindi tayo nag-aalala sa maraming bagay. Amen po ba? Siya ang ating kanlungan sa lahat ng sandali. And what is our big idea? Ulit, malakas. Kay Kristo, ako'y nagtitiwala sa biyaya ng Diyos sa lahat ng sandali. Kay Kristo, ako'y nagtitiwala sa biyaya ng Diyos sa lahat ng sandali. Makakapagtiwala tayo kung may relasyon tayo kay Kristo. Ibinubus ng Diyos ang biyaya niya sa atin. Sapagkat ang kautusan ay dumating kay Moises, pero ang biyaya at katotohanan ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung tayo magkaroon ng relasyon kay Jesus, tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas, Panginoon ng ating buhay. Ibibigay niya ang biyaya niya sa atin. Hindi na tayo hatulan sa ating mga kasalanan. Tutulungan tayo ng biyaya ng Diyos. Remember na, ang Diyos ay nananatili magpakailanman. Amen. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung tinulungan niya sila Abraham, kung tinulungan niya sila Haring David sa pamagitan ng kanyang biyaya, ganun din sa bagong tipan. Tinutulungan niya tayo sa pamagitan ng kanyang biyaya na mapagtagumpayan natin ating mga pagkukulang, ating mga sariling gawa, mga maling desisyon dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Dadako tayo sa ating memory verse sa Bilang chapter 23 verse 19. Sabihin natin, Numbers 23 verse 19. Okay. Ang Diyos
Sabihin natin lahat. Basahin natin. Balikan natin ang Numbers 23 verse 19. Okay, ulit. Ulit. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya na hindi niya? Okay, ulit. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o nagbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya na hindi niya tinutupad? Ulit. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang mga isip. Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Nangako ba siya? Okay. Ulit natin. Ulitin natin. Okay. Pwede ba nating Pwede ba nating tanggalin sa screen? Sabihin natin. Ang Diyos ay hindi na magsisinungaling. O nagsasabi siya na Amen. Sabihin natin uli. Ang Diyos ay hindi tao na kanyang isip. Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Nagsasabi ba siya na. For the last time, ang Diyos ay hindi nagsinungaling o nagbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya? Amen. Kaya nga, mga kapatid, ilagak natin ang ating kumpiyansa sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Tinutupad niya ang lahat ng kanyang pangako. Nagsasabi siya na hindi niya Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Nangako ba siya na hindi niya tinutupad? Amen. Ganon ang ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Maawi tayo. Awitin natin yung Your grace is sufficient for me. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating pangangailangan. Sapat ang biyaya ng Diyos na tulungan tayo sa ating mga pagkakamali, tulungan tayo sa ating kahinaan, bigyan tayo ng karunungan, mapagtagumpayan ng mga pagsubok. Tumayo tayong lahat, awitin natin, Your grace is sufficient for me. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. I'm no longer striving to merit your love.
I rest in your promise to me. That All of my sins have been washed in your blood. Your mercy is all that I need. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. You see me as righteous because of the blood that made the atonement for me. Your mercy has triumphed where I should be judged. So now by your grace I am free. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me.